Yon mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay buwan ng Nobyembre, unang araw ng Nobyembre. At ngayon po sa araw na ito ay ating pong ginugunita ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. At sa araw na ito ay pag-uulan natin sila ng isang mataimtim na panalangin para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. At nakakalungkot pong balita dahil dito sa amin sa France ay Dusiam lockdown na naman po kami. Una po, nag-declare ang Pangulo ng curfew, 9 p.m. hanggang 6 o'clock ng umaga. Ngayon, effective po noong Friday, lockdown na naman po kami. At mahigpit po ang pinagtutupad ito. Kapag po kayo ay nakontrol sa labas nang wala kayong dalang derogatory permit, ay magmumulta po kayo sa gobyerno ng 135 euros. At kapag naulit po ito, maaari pong tumaas sa 200 euro, 200 euro. At pag po kayo ay habitual offender at lagi kayong makontrol sa labas at naroon kayong tatlong pagkakahuli na wala kayong derogatory, wala kayong dahilan para kung bakit kayo lumabas, ay meron po itong 6 na buwan na pagkakulong at magmumulta kayo ng hindi lalagpas sa 3,750 euros. Kaya po akin po pinapalalahanan ng ating mga kababayan, sumunod po tayo sa bata, sa patakaran dahil ito po ay para sa ating lahat, gawa ng malalang pagkalat ng virus na ito, ang COVID-19. So makipagtulungan po tayo sa gobyerno at ito po ay para sa ating lahat. At dahil po sa mga pangyayaring ito, mga kababayan, ay talagang napakabuti ng Diyos dahil ang simbahan ay mananatiling bukas para sa atin. So nagbigay na po ng announcement ang aming rektor na si Father Leo Balaguer. Nakalagay po rito, the Filipino community in France, the Office of the Rector of the Philippine Catholic Mission in France, Holy Masses for Sunday, All Saints Day, November 1st, 2020 at St. Bernadette Chapel. It has been confirmed with both civil and ecclesiastical authorities in France that in the midst of lockdown, our 2 masses at St. Bernadette Church for the Filipino community on Sunday, All Saints Day at 3:30 and 5 p.m. respectively will be pushed through. The civil authority will send police officers within the vicinity of the church and at the church entrance exit to keep us safe. And yon mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay buwan ng Nobyembre, unang araw ng Nobyembre. At ngayon po sa araw na ito ay ating pong ginugunita ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. At sa araw na ito ay pag-uulan natin sila ng isang mataimtim na panalangin para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. At nakakalungkot pong balita dahil dito sa amin sa France ay Dusiam lockdown na naman po kami. Una po, nag-declare ang Pangulo ng curfew, 9 p.m. hanggang 6 o'clock ng umaga. Ngayon, effective po noong Friday, lockdown na naman po kami. At mahigpit po ang pinagtutupad ito. Kapag po kayo ay nakontrol sa labas nang wala kayong dalang derogatory permit, ay magmumulta po kayo sa gobyerno ng 135 euros. At kapag naulit po ito, maaari pong tumaas sa 200 euro, 200 euro. At pag po kayo ay habitual offender at lagi kayong makontrol sa labas at meron kayong tatlong pagkakahuli na wala kayong derogatory, wala kayong dahilan para kung bakit kayo lumabas, ay meron po itong 6 na buwan na pagkakulong at magmumulta kayo ng hindi lalagpas sa 3,750 euros. Kaya po akin pong pinapalalahanan ng ating mga kababayan, sumunod po tayo sa bata, sa patakaran dahil ito po ay para sa ating lahat, gawa ng malalang pagkalat ng virus na ito, ang COVID-19. So makipagtulungan po tayo sa gobyerno at ito po ay para sa ating lahat. At dahil po sa mga pangyayaring ito, mga kababayan,
ay talagang napakabuti ng Diyos dahil ang simbahan ay mananatiling bukas para sa atin. So nagbigay na po ng announcement ang aming rektor na si Father Leo Balaguer. Nakalagay po rito, the Filipino community in France, the Office of Director of the Philippine Catholic Mission in France, Holy Masses for Sunday, All Saints Day, November 1st, 2020 at St. Bernadette Chapel. Po. It has been confirmed with both civil and ecclesiastical authorities in France that in the midst of lockdown, our two masses at St. Bernadette Church for the Filipino community on Sunday, All Saints Day at 3:30 and 5 p.m. respectively will be pushed through. The civil authority will send police officers within the vicinity of the church and at the church entrance exit to keep us safe and protected. For those going to attend Mass, please add this line in your attestation. Asiste la messe doon sa oras na sinabi, alas 3:30, kayo ay dadalo sa misa, alas 5, doon sa St. Bernadette sa Paris 16. Sabi po ng ating rektor, keep safe everyone, may God bless us all. Pinirmahan po ito ng ating rektor na si Father Leo Balaguer. So yun po ang ating impormasyon sa ating mga kababayan dito sa kasalukuyan. At ang madilim na balita, mga kapatid, ay umaarangkada na naman ang mga terrorist dito sa France. So kamakailan lamang ay meron pong isang guro na pinugutan ng ulo dahil lang sa pagpapahayag ng tungkol kay Muhammad. At nahuli naman po ang gumawa nito. Sumunod po ay ang isang napakatinding tragedy na naganap sa Nice na pinutulan din ng ulo yung isang babae, namatay din yung isang babae na nakatakbo sa restaurant at saka yung nagsisilbi sa simbahan. So yun po nakakalungkot na balita at kahapon po mga kapatid ay nais kong ibalita sa inyo na meron ng isang pare na Orthodox ang binaril at ngayon po ay nasa malubhang kalagayan. So dahil po sa mga pangyayaring ito at kaganapan, mga kapatid, mahigpit po na ako'y nagpapaalala sa inyo at sa ating lahat bilang isang mamamayan na nakatira dito sa Paris, France, ay mag-ingat po tayo. Unang-una sa COVID na ito, panatilihin po natin ang paggamit ng mga health protocols, pagsunod sa health protocols, mask, gloves, mga sanitary, lahat po gawin natin, sumunod tayo. Ito po ay para sa ating lahat. At kaunting ingat po, iwasan natin ang magpunta sa mga matataong lugar sapagkat dahil po sa mga pangyayari ngayon na muli na namang umaatake ang mga terorista rito sa France, bilang inyong kababayan, ako po ay nananawagan sa inyong lahat na mag-ingat po tayo. Lumayo po tayo doon sa mga lugar na inaakala nating hindi naman dapat puntahan. So kung kinakailangan tayo manatili sa bahay dahil lockdown, gawin po natin. Ingatan po natin ang ating sarili. Sabi po ng Panginoon, ingatan mo yung sarili at iingatan kita. So at huwag po tayo makakalimot mga kapatid. Tumawag po tayo sa Diyos. Laging ang pag-asa na lang natin mga kapatid sa mga pagkakataong ito, sa mga kaganapang ito ay ang ating Panginoon. Matutuhanawa natin ang lumapit sa Kanya. Buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating kaisipan, ang ating buong pagkatao at hayaan natin si Kristo ang siyang manahan dito upang tayo maligtas, malayo sa anumang sakuna, sa anumang kapahamakan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon po, tunghayan ninyo mga kababayan ang banal na misa para sa araw na ito. At nawa po, makatulong sa inyo ang LNN TV channel, YouTube channel pong ito para maipaabot sa inyo sa mga taong hindi nakapagsimba. Ang layunin po namin ni Father Leo Balaguer ay mapaabot sa inyo ang salita ng Diyos. At sana po, subaybayarin nyo ang aking channel, mag-subscribe, like and share at pakipindot ang bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Yun lamang po at God bless us all. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Panginoon,
kaitaasan at sa lupay ng kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang pinagpunin. Panginoong Diyos, namin ang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, tugtog na lahat. Panginoong Diyos, Napapawiin mo sa amin ang kinasasamitang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil may magsiupo pa makinig sa mga ng pahayag. Si Juan ay nakakita ng isa pang anghel na umaakyat sa gawing silangan, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos no'y, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni naman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y napadirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, katakilan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ang kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Ang itutugon po natin, Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan ko'y dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may hari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at siyao'y sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan ko ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat tumamang sa burol ng tuon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya ang malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Panginoon, ang bayan ko ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni ako. Panginoon, ang bayan ko ay dumudulog sa iyo. Isang kalawang pagbasa, inaanyayahan tayo si Juan na magtulad sa kalinisan ng Kristo. Sa ating masayang paghihintay sa kanyang muling pagbabalik, hinihimok tayo panabik na may buong tiwala at pag-asa sa Diyos na lubos na tayo mahal. Pagbasa mula sa mga aklat ng Apostol San Juan, mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayo mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalutan
Hindi nila kinakilala ang Diyos, mga minamahal. Sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo makikulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo na. Alleluia, Alleluia. Kayo mamigyan ng pasal na kay Jesus magdabutan upang kayo'y masiya. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umakon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila ay tuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalibura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Diyos. Sa kanilang lahat. Ngayon po ay petsa 1 ng Nobyembre at alam natin na sa araw nito ating ginugulitan ang piyesta ng mga banal, All Saints Day. Okay? Today is still Saturday, but we have this anticipated Mass. Sa Lunes, petsa 2 ng Nobyembre, ating namang gugulitan yung araw ng lahat ng mga yumao. Okay? So, there's difference between the two. But, ito mga araw ito ay banal na mga araw sapagkat sa ating mga panalangin, sa ating mga dasal, we are being united with the saints and also with the souls in purgatory in prayer. Kaya sa ating homilia, gusto kong tutukan o pagtunan ng pansin yung last articles in our faith. Pinagdadasin natin yung Apostles' Creed. At sa Apostles' Creed, there are several 12 articles. The last articles we say, I believe in the communion of the saints, the resurrection of the body, and the life to come. Amen. Okay? So sa Tagalog, sumasampalataya ako sa kasamahan ng mga banal, sa pagkabuhay muli ng mga yumao, at sa buhay na walang hanggan. Ito po yung tema ng ating mga pagdiriwang sa mga araw na ito. Ayon sa ating catechesis, Catechism of the Catholic Church, ang simbahan ay
natin dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Because there are three churches. Unang-una, yung nakikita natin sa ibabaw ng lupa, tinatawag natin church militant. Tayo po, tayo yung simbahan natin na ni Kristo. And Christ is our head. We are His body. We are the militant church. But there are still two other churches. The church suffering and the church triumphant. Who belongs to the church suffering? Sila po yung mga yumao, yung mga namatay na, yung mga nandun sa purgatorio. At yung church triumphant, sila yung mga masaya na ngayon kasi sila yung nagbubunyi, nagdiriwang, masaya sila kasi nandun na sila sa kaharian ng Diyos sa langit. Anong pagkakaiba? Okay? So, unahin natin yung church militant kasi nandito tayo. All our prayers, ito'y tinatawag nating beneficial para sa mga pinagdarasal natin. Bawat panalangin ay meron tinatawag na indulgence. We can pray for the living and for the dead. Okay. Kaya nga po, sa araw na ito, sinisimulan natin yung ating pagdarasal sa loob ng Santa Misa para sa mga himao natin. Yung mga sobre na binigay ninyo, na yung mga intensyon, yung mga pangalan ng mga himao, nandito na po ngayon. At yan po ay ating pagdarasalan simula ngayon. Subalit hindi magtatapos bukas kahit naka-lockdown. Okay? Kasi doon sa chaplaincy, araw-araw po ako nag-umisa. At kapag nag-resume na rin po yung pagkatapos ng lockdown, when everything comes back to normal, kahit po ang buong buwan ng Disyembre, yung siyang na gabi nating Aguinaldo Masses, pagdarasal pa rin natin sa pananalisa yung mga yumao. Napakahalaga sapagkat yun ang kanilang kailangan. Tayo mga nabubuhay, pwede pa tayong magbago. Subalit yung mga namatay na, kung saan sila inabot ng kanilang huling hilinga, doon na lamang sila. Kaya kung yung mga namatay na, hindi na sila makakatulong sa kanilang sarili. Sino ang tutulong sa kanila? Yung mga nabubuhay pa, at yung mga nandun sa langit, yung mga santo. The prayers of the saints are pleasing to the eyes of the Lord. Kawawa naman yung mga namatay kung hindi natin sila aalalahanin. Hindi na sila makakatulong sa kanila. Ang kanilang kailangan ay yung panalangin natin. Kaya, mga kapatid, ngayon pinagtutunan natin ng pansin sa pagdasal, yung centrality of the Holy Eucharist. Sapagkat the Holy Eucharist o yung banal na misa, ito tinatawag natin the highest form of worship, the highest form of sacrifice, the highest form of prayer. Walang dasal lang panalangin na mas higit pa sa banal na misa. Ano pagkakaiba ng misa sa ating mga ordinaryong pagdarasal? Totoo, lahat ng mga pagdarasal natin, sabi ko nga, these are beneficial kung kanino natin pina-offer. Kasi meron po siyang tinatawag na indulgence, indulgensya. Subalit, kung tayo nagdarasal sa mga ordinary prayers, tayo lamang ang nagdarasal, kinakausap natin ang Diyos Ama sa langit. So what's the difference when we offer the Mass? Kapag tayo nagpapamisa, hindi na po tayo nagdarasal. Sino po nagdarasal para sa atin? Walang iba, subalit si Jesus Cristo. Because He is the only priest, the high priest. Yung pare na nakikita nyo sa inyong harapan, he just participates in the priesthood of Christ. He just puts on the shoes of Christ. Kaya ang tawag sa pare, alter Christos, another Christ. Pero wala sa unang bisa siya sa kanyang pagkapari. Ang kapangyarihan ay nasa kay Jesus Cristo na sinishare lang sa pari. So kung tayo nagpapamisa, si Kristo po ang nagdarasal sa ating mga panalangin. Ang sabi ng Diyos naman, whatever you ask in the name of my Son, I will give to you. Kaya nga po sa Santa Misa, 3 beses nagdarasal yung pari sa tinatawag natin presidential prayers. Opening prayer,
offertory prayer, closing prayer, at sa lahat ng panalangin nito, tinatapos ng pari sa pagsasabing, "We ask this in the name of Jesus Christ, your Son." Hinihingi namin ito sa ngalan ng Kristo na anak ng Diyos Ama. Walang ama ang hindi magbibigay ng hinihingi ng kanyang anak. Lalo-lalo na kung ito ay naglalambing. Sino po yung mga magulang dito? Kung naglalambing na bumabing ng anak, mahihindihan po ba ninyo ang kanilang hinihingi? Kahit sinong nanay o tatay. Ang Diyos Ama can never deny a prayer asked for by His Son, Jesus Christ. Kaya po napakahalaga po ng banal na misa. Ito po yung kailangan natin at kailangan ng mga imao na nasa kabilang buhay. The saints in heaven, they also pray for us sapagkat yung dasal ng mga kapanalangin ng mga santo, beneficial sa mga nabubuhay pa at sa mga namatay na. Yung dasal ng mga nabubuhay pa, beneficial din para sa mga nabubuhay at sa mga namatay na. Yung dasal ng mga namatay, beneficial para sa mga nabubuhay pa, but they can never offer these prayers for themselves. Walang epekto nito para sa kanila kasi po sila ay patay na. Kung hindi natin sila aalalahanin, kawawa naman sila. Kaya po, ito napakagandang natutunan ko sa aking nanay. Nung siya ay nabubuhay pa. She has this great devotion to the souls in purgatory. At ngayon po, dala-dala ko po ito ngayon. I have this fervent devotion to the souls in purgatory. Bakit ko pinagdadasal yung mga kaluluwa sa purgatorio? Sapagkat kung sila ay makapasok na sa kaharian ng langit, after they have atoned for their sins, and after we have prayed for them, they will enter heaven. Eh kung sila ay tinulungan natin sa ating mga pagdarasal, hindi po tayo kakalimutan na mga kaluluwang ito na ipagdasal tayo kung sila ay nasa langit na. Kaya po dito nabubuo yung article sa faith natin, the communion of the saints. The church triumphant, the church suffering, and the church militant, they are united in prayer. Ngayon po, bumalik na naman tayo sa lockdown. Every day, nag-imisa ko na sa chaplaincy. Sabi ng iba, paano yun, Father? Kasi nag-imisa ka, isa ka lang. Opo, mag-isa lang ako. Representing the church militant. But the church suffering, the church triumphant, they are attending the Mass. Kaya kung mag-isa lang ako sa chaplaincy, yung mga kaluluwa sa purgatorio, lahat sila nagsisimba. Yung mga anghel na sa langit, they participate in the Mass. Kapag consecration, lumuluhod din sila. Because Christ is higher than all of us, all the saints. Lumuluhod tayo sa ngalan ng Jesus. Si Jesus Kristo ang ating kaharap. Siya na napakabanal sa lahat. Kaya mga kapatid, kung tayo nagsisimba, alalahanin natin, baka dyan lang sa tabi-tabi natin, nandyan yung mga kaluluwa sa purgatorio, tingnan nyo ka sa katabi. Sa likod ninyo. May naman ba kayo malamig? Joke lang po. Mga kaibigan natin paglabas, sumalit, ito po ang katotohanan. They participate in the Holy Eucharist in the Mass. Kaya, alalahanin natin sila. Yung mga santo, nagdarasal para sa ating mga nabubuhay pa at para sa mga namatay na. Tayo mga nabubuhay pa, nagdarasal tayo para sa ating at para sa mga namatay. Yung mga namatay, they can also pray, but they can never offer their prayers for themselves. Kawawa naman sila kung hindi natin ipagdarasal. Ito yung mga panahon, mga oras, mga araw na kailangan natin silang alalahanin sa ating pagdarasal, lalo-lalo na sa banal na misa.
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Sa simbahan, sikapin nawa natin makamit ang pangakong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, lingkid mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaan di nagmamali sa pamamagitan ng mapagtubos na dugo ni Jesucristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, lingkid mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia ng lakas upang makapabuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapilit natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, lingkid mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, lingkid mo kami, O Panginoon. Ang mga yumamuhan natin sa buhay naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, lingkid mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, inialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal ng Virgen Maria at ang lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong kabang na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa lahat ng mga banal at ipagdalaw mo madamalangin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapili mo sa langit sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod namin pinang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon ay natutuwa sa iyong pagkakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahanap ng dalangin halimaw upang sa pagdulog namin di kami maghina. Kaya kaysa na makapangyarihan sa sinawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupunuan namin ang lupa ng kalagatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng maririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama namin, ikaw ang tumahan ng tanang pananalig. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pananalig sa Panginoon upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Yesu Cristo. Bago niya pinag-isang pusundong na maging handa, hinawakan niya ang pinaka, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahalo para sa inyo.
Gaya din naman ang matapos ang hapon. Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinagsalamat. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, aking inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago ng lahat ng iba. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, Si Kristo ay buhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaarin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung hinirapan tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin ang aming pagkasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay magpupul sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Michelle na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahingal na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatid kanyang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa na makapustol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iwang na wala ang pagpupuri sa iyong karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa iyo. Ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagkakagaling ng Diyos at buong na Jesus na Panginoon namin ng Diyos, ipahayag natin ng nagkasulit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasarin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa lahat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami Pahintulot sa tukso, at iadyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kalihan siya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananatikan ang nagilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumayin. At sumayin. Mga kapatid, sa pag-ibig ni Kristo, ibahagi natin ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Peace be Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sa liputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, sa liputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, mula rin sa Yesu Kristo, ang modernong Diyos, ang tinapay ng buhay. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayo ng anyayahan sa kanyang ibig.
Katawan ni Kristo. 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 Ama namin kapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang kakabalan, hiniling namin ang iyong kagandahan loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa kapag ito ang mga naglalakbay patungo sa iyo. Kami magkapagtas sa salusalan sa langit, na bayan namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan namin. Amen. Bago po sa announcement, ang ilang dadasalan at pagdasalan ang ating mga minamahal. Mga kapatid, ating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao, pagkukunan natin sila ng buting pamamahala, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila. Tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang kanilang pagmana at umasa tayo makikita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng usap, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanan nasa kalangitan, hali kayo at samahan ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-akay sa kanlungan ni Abraham upang doon ay humilay ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamitin ng may kapal. Ang giliw namin Ama namin mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga pinamahal na yumao na pumarang sa buhay nito. Huwag mo silang pababayaan at pamanatili mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa inyo, magpapatid na pumanaw, mapasapiling nawa kayo ng buong may kapal, at ang pagkapalan ng Diyos ay maunin ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa paraiso, makikita ulit tayo. Samahan kayo ng mga santo. Kahit na may mauulang, tayo na ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos ng buhay. Sipo po para sa kanya. Unang-una, yung mga hindi pa po na magbigay o nagkabalik na kanilang mga envelopes, bukas po at sa mga susunod na araw, pati po silang pagdalasal at isama na misa. Sabi ko nga po, kasi meron lockdown sa buwan na ito, hanggang sa Disyembre, atin po silang isama sa ating mga banal na misa. Sa mga susunod na misa, kung pwede po na may lalo-lalo yung mga ushers natin at iba pang mga kasamahan, hintayin po muna natin na makapagsara ng simbahan bago tayo umalis ng simbahan. Kasi po, medyo nagkatatakot na. Kanina daw po, bago yung isang pari na Orthodox ay nagsasara ng simbahan, 4 o'clock, yun po ay siya ay ginawin. Okay? 2 bala daw po, hindi pa natin alam ngayon kung buhay o sumakabilang buhay. Kung sumakabilang buhay, isama natin sa dasal. Pero po, mag-ingat po tayo palagi, lalo sa mga araw na ito na yung mga terorista palagi nagmamanman. Naway, pakasara ng simbahan, may mga iwan pa na several persons para sama-sama umalis ng simbahan na magkakasama. Okay? So, kasi kung minsan, lalo pag Wednesday, sila na hindi na lang yung naiiwan, sinasamahan namin yung Igor, tatlo na lang kami. At least marami pa rin tayo habang nagsasara ng simbahan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga kapatid Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong kagayang kapayapaan,